ang spokesperson ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group PNP-ACG. Walang iba kundi si Police Lieutenant May Arancillo. Magandang umaga po sa inyo, Lieutenant May. Ma'am, magandang umaga po at magandang umaga din sa lahat ng nakikinig at nanonood sa programa ninyo. Okay, so sige pa, wala na po kasi tayong masyadong oras. Ano po ba itong mga online job offers na kung saan nagwa-warning po kayo sa PNP, no, tungkol sa mga too good to be true na tinatawag ninyong job offer online? Yes, ma'am. Ito po ay tinatawag na employment scam or job scam. Ito po ay isang uri ng panloloko kung saan ginagamit po ang mga peking job offers or trabaho po para makapanloko ng tao. Kadalasan po ito ay para makakuha ng pera at personal na impormasyon. Kadalasan din po nangyayari ito po na parang nagpapanggap ng employer or recruiter po yung scammer, nag-aalok ng trabaho, madalas too good to be true offers, and also po humihingi sila ng bayad, yung processing fee, training fee, or placement fee bago ka pa magsimula magtrabaho. And also, kumukuha sila ng mga personal information tulad ng ID mo, financial information, yung mga bank details, and yung mga one-time PIN po. And para sa kaalaman ng mga kababayan nating nakikinig at nanonood, may mga karaniwang red flags or palatandaan po tayo dito. Bago po magtrabaho, naghihingi sila ng bayad. Isa na po yan. Also, random po yung mga job offers nila kahit hindi naman po tayo nag-a-apply or wala naman tayong ina-applyan. Nakakatanggap tayo ng email or messages man po or calls. So better i-ignore lang po natin yon. And also, napakataas yung sahod na binibigay nila. For example, 5,000 to 7,000 per week. And wala silang hinihingi na mga credentials mo or any document. Kusa na lang ikaw hinahire or mabilisang hiring kahit walang interview po. And also po, inaalok ka or hinihikayat ka na magpunta sa isang website na kung saan doon ka daw po mag-fill out ng forms and only to find out later, kinukuhanan ka pala ng impormasyon po. Yes, ma'am. Ganito. Actually, ako din nakakatanggap ako yan. Inaalok ako na magla-like lang ako daw ng product, then ito yung sahod. Pero ang question dito is, paano niya nakuha yung number ko, ma'am? Maraming paraan po para makuha yung mga phone numbers natin or mobile numbers po natin. Meron pong mga sites na kung saan nakapagbigay tayo ng information, maaari din po nilang nakukuha doon. Or mismo po sa mga parcel natin, di ba, meron pong mga nakasulat doon na information, natatapon lang po natin yan. Maaari din pong kuhanin ng mga scammers yan. Or kung may mga banks man po tayo na ini-applyan sa mga outside the bank center or official branches, meron yan mga nagsasabing mag-fill out tayo. And minsan, nakakapaglagay tayo doon ng information. So, maaaring naibigay po ito, ang mga papel na ito sa mga scammers po, sir. Oo. So, paano natin, ano masasuggest mo, ma'am? Di ba meron yan minsan sa mga mall, mag-aalok ng mga ganito, then mag-sign up ka, maglalagay ka ng number. Wag mo na lang pansinin yung mga ganyan? Ang pinaka-safest way po, sir, dyan, Sir Jeff, is doon po tayo mismo sa mga branches na official ng mga bank institution. Kung e-wallet man po, pakaingatan po natin yun sa mismong official platform po tayo or application mag-apply. Wag po doon sa mga nag-aalok randomly lang. Since hindi po natin alam kung saan mapupunta yung information natin na yun, sir. Okay. Ma'am, ganito, since ito nga, medyo ilang minutes lang natitira, ano ko lang yung about sa Roblox na game. Kasi narinig nga natin na may na ibaban. Meron na ba tayong case sa Pilipinas na involve yung that particular game po? Regarding po doon sa Roblox, sir, nakikipag-ugnayan po tayo doon sa mga partner agencies po natin. And lahat po actually ng mga virtual reality games, hindi lang po Roblox ang minomonitor natin. With regard to cases naman po, wala pa naman po tayong na-aresto regarding po dyan sa Roblox. Though marami po tayong mga na-rescue regarding po sa mga virtual reality games. And yan po ang patuloy natin tinututukan para po at least hindi po matuluyang magawa yung mga illegal online activities na ginagawa ng mga cyber criminals po gamit yung mga virtual reality games po. Ano po yung masasuggest nyo, ma'am, para sa mga parents, paano nila babantayan yung mga anak nila? Kasi like yung kanina, dinaskas ko yung anak ko, minsan dati naglalaro yan ng online. May mga kausap mula sa ibang bansa, nag-i-English pa nga sila eh. So paano yan? I mean, pagbabawalan mo ba sila? Paano mo i-control yan?
Siguro sir, mas mainam po na meron tayong limited na screen time para sa mga bata. Also, yung mga devices nila ay lagyan natin ng restrictions. Pwede naman po yun na dapat tamang gabay or striktong gabay ng magulang talaga sir, na hindi natin hahayaan na ma-addict or mahuhumaling yung mga kabataan dun sa mismong mga virtual reality games or online games po sir, since hindi po natin alam kung sino nakakausap nila doon sa mga social media platforms or dun mismo sa mga chat box. Since po, yun talaga ang ginagamit ng mga predators na means po para makipag-usap at mag-groom yung mga kabataan. So, ayun lang po. Kailangan talaga natin mag-practice ng cyber hygiene din po dun sa mga accounts ng mga bata, sir. At huwag natin hayaan na mapasukan po ng mga strangers, kumbaga. Opo, ano pong ibig sabihin nun? Ay Yung mag-practice ng cyber hygiene. Yes po ma'am, regarding naman po sa cyber hygiene, kailangan po natin bilang magulang, kailangan natin mag-control or maglagay ng restrictions doon sa device ng bata. Kunwari, meron po tayong mga platforms na iba-block doon sa mismong device niya, and gumamit tayo ng mga two-factor authenticator po sa accounts ng mga kabataan para hindi basta-basta po ma-illegal access. Ito po ay paggamit ng mga strong passwords, PIN codes, and also po, kung meron man mga chat box doon, mas mainam po na i-check din natin randomly yung mga devices ng mga kabataan para alam natin po kung sino yung mga kinakausap nila, kani-kanino po sila nagko-communicate para maiwasan po ang ganitong pangyayari. Okay. Ayan, maraming salamat po. Marami na po kaming natutunan sa kaunting mga minuto na nakausap namin kayo. Basta ako mismo sa Viber may mga natatanggap po pati sa text message na kesyo raw may online na trabaho na job offer para sa akin, tapos may picture pa ng magandang babae. Para mga ganyan, di ba? Sa akin usually para may pangalan pa talaga. Usually mga mukhang Korean, mga ganun yung nagpapadala sa akin. Tinatanong kung may trabaho na ako. So wag ho tayo maniniwala dyan. At lalo na kung hiningihan ka ng pera, di ba, bigla. At yung mga sabi niyo, mga placement fee at kung ano-ano pa. Well, balik po kayo, Ma'am May, ha? Sana po in person dito po sa aming programa. Maraming salamat po at mabuhay po kayo dyan sa PNP ACG.